Ang mga puwersang Ukrainian ay gumawa ng makabuluhang pagsulong ng malapitan sa mga teritoryo ni Putin na nagbigay ng malaking kaba sa damdamin ng Pangulo dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalawak ang mga lugar sa Russia ang nasasakop ng mga sundalong Ukrainyano. Ang mga pag-atake na ito ng Ukraine sa kaloob-looban ng Russia ay kumakatawan sa isang psikolohikal na dagok kay Pangulong Putin na matagal nang naglalarawan sa kanyang sarili bilang malakas na pinuno at nagbibigay ng malaking bahagi ng kapangyarihan sa mga militar nito upang lansagin ang militar ng Ukraine. Subalit ang mabilis na pagsulong ng mga tropang Ukrainian ay naglantad ng mga kahinaan sa loob ng militar ng Russia at nagtaas ng mga katanungan tungkol sa pagiging palpak ng Kremlin na ipagtanggol ang bansang Russia mula sa mga pag-atake ng mga sundalong Ukrainyano. Ang mga ulat ngayon ay nagpapahiwatig na maraming mga sundalo ni Putin ang sumuko at nagpapos na lang sa mga puwersang Ukrainian upang mabuhay pa sa mundong ito na lalong nagpapahina sa imahe ng isang matatag na militar ng Russia. Kahapon lamang, ang mga sundalong Ukrainyano ay naglunsad ng isang sorpresang opensiba na mabilis na nagpabagsak sa mga depensa ng Russia na umabante ng malaking porsyento sa kahabaan ng teritoryo ni Putin. Kung saan ang mga puwersang Ukrainyano ay nakontrol ang humigit sa 72 na pamayanan at nakontrol din ang higit sa 1,250 km² sa malaking bahagi ng Kursk Oblast ng Russia na nagre-reclaim ng daan-daang kilometro na dating nasa ilalim ng kontrol ng militar ng Russia. Ang paglusob na ito ay nailalarawan bilang isa sa mga pinakamahalagang operasyong militar ng Ukraine mula nang magsimula ang labanan, kung saan ang mga tropang Ukrainyano ay naiulat na nakatagpo ng maraming sundalo ni Putin na hindi gaanong sinanay pagdating sa digmaan upang ipagtanggol ang kanilang maharlikang bansa. Ang militar ng Ukraine ay nagsagawa din ng isang cross-border incursion sa mga kalapit na rehiyon ng Kursk na minarkahan ng isang makabuluhang pagbibigay ng nerbiyos kay Putin dahil ito ay kumakatawan sa unang malaking pag-atake sa teritoryo ng Russia mula noong World War II. Ang operasyon na ito ay naglalayong lumikha ng isang buffer zone ng Ukraine at inilarawan bilang isang pagtatanggol na hakbang laban sa mga pag-atake ng Russia. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang matinding labanan sa silangang bahagi ng Ukraine, partikular na sa paligid ng mga bayan ng Toretsk at Pokrovsk, kung saan ang mga puwersang Ukrainyano ay nakikibahagi sa matinding bakbakan upang mapanatili ang kontrol laban sa mga pagsulong ng Russia at upang lituhin ang mga tao ni Putin sa mga taktika at plano ng mga sundalo ng Ukraine. Sinunog at pinagwawasak na rin ng mga sundalong Ukrainian ang mga oil tank at iba pang mga infrastruktura sa Russia upang mas lalo pang humina ang ekonomiya ni Putin at maranasan ang matinding krisis sa kanyang bansa. Sa kabila ng pagharap sa mga makabuluhang hamon sa Russia, kabilang ang mga parusa sa kanluran at isang bumababang ruble, ang ekonomiya ng Russia ay nagpakita pa rin ng hindi inaasahang katatagan na kung saan gumagastos ang gobyerno ng 6% ng GDP sa mga gastusin sa militar nitong taon na naging pangunahing driver sa mga aktibidad sa ekonomiya. Ang paggasta ng militar sa mga perang ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano sa budget na inaasahan ng isang 26.2% na pagtaas sa kabuuang mga paggasta na umaabot sa humigit kumulang 36.6 trilyong rubles o 401 billion US dollars. Subalit ang militar lamang ng Russia ang nakinabang sa mga perang ito, na kung saan habang laganap pa ang digmaan sa loob ng Russia, maraming mga individual ang nagugutom at walang sapat na tubig. Buti na lang ang mga sundalo ng Ukraine ay may mabait na puso at sinakluluhan ang mga taong iniwan ni Putin sa kalagitnaan ng digmaan. Kung saan ang mga sundalong Ukrainyano ay naobserbahang nagbibigay ng pagkain sa mga sibilyan sa Russia na nagpapakita ng mga gawaing mabuti sa gitna ng patuloy na labanan. Sa kabila ng digmaan, ang mga pagkilos na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang makuha ang mga puso at isipan ng mga Russian na nagpapakita ng kaibahan sa pagitan ng pagbibigay halaga ng Ukraine sa mga mamamayan ni Putin at ipinakita ng Ukraine na iba ang kanilang mga layunin kaysa kay Pangulong Putin. Ang mga gawaing ito ng kabaitan ng Ukraine ay hindi lamang nagsisilbi sa mga biglaang makataong pangangailangan,
ngunit mayroon ding pangmatagalang epekto sa psikolohikal ng mamamayan ng Russia. Sa pamamagitan ng pagtrato sa mga sibilyan ng may paggalang at pakikiramay, ang mga sundalong Ukrainian ay hindi lamang nakakatulong upang maibsan ang pagdurusa, ngunit potensyal din nilang binabago ang mga pananaw sa labanan sa pagitan ng mga lokal na populasyon. Ang diskarte na ito ay naglalayong pahinain ang salaysay ng gobyerno ng Russia at pagyamanin ng isang pakiramdam ng pagkakaisa sa mga Ukrainian. Sa kabilang anggulo, bilang tugon ni Pangulong Putin sa mga pag-atake ng Ukraine sa kaloob-loobang bahagi ng Russia, kasunod ng mga hindi inaasahang paglusob ng militar ng mga puwersang Ukrainian na humantong sa makabuluhang tagumpay ng teritoryo at pagsuko ng maraming sundalong Ruso. Sinubukan ni Putin na e-frame ang mga kaganapang ito bilang mga menor de edad na provokasyon na sa halip ay isang seryosong banta sa pambansang seguridad ng Russia. Sa isang pulong sa telebisyon, kasama ang mga pangkat ng seguridad, lumitaw si Putin na hindi komportable, na tinatalakay ang opensiba ng Ukraine at tinukoy ito bilang isang provocation. Sinasalamin nito ang isang mas malawak na diskarte ni Putin upang mabawasan ang kahalagahan ng mga pag-atake at mapanatili ang isang salaysay ng katatagan sa Russia. Ang Russia ay naiulat na nagsimulang mag-draft ng mga conscripts upang palakasin ang presensyang militar nito sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay sumasalungat sa mga naunang katiyakan na ang mga conscript ay hindi ipapakalat sa mga frontline na itinatampok ang desperasyon sa loob ng militar ng Russia na tumugon ng epektibo sa mga pagsulong ng Ukrainian. Iminumungkahi ng mga analyst na ang mabagal at maingat na tugon ni Putin ay maaaring masubok ang pasensya ng kanyang mga kaalyado sa politika at mga piling taga-suporta, lalo na habang ang digmaan ay patuloy na nagpapahirap sa mga mapagkukunang militar ng Russia at pampublikong moral. Ang kanyang kakayahang mapanatili ang kontrol sa gitna ng mga hamon na ito ay maaaring lalo pang pagdudahan ng publiko, lalo na kung ang sitwasyon ay mas lalo pang lumala. Ang pag-asa ng militar ng Russia sa mga bagong sundalo ay sinuri, partikular na ang mga pamilya ng mga servicemen, kung saan nagpapahayag ng pagkabahala sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay na nakatalaga sa mga apektadong lugar. Marami sa mga sundalo na ito ay naiulat na hindi handa para sa labanan, na humahantong sa malawakang pagkasindak at pagkalito sa mga tropang Ruso nang ilunsad ng mga puwersang Ukrainian ang kanilang mga makabagong plano sa pag-atake. Sinimulan din ng Russia ang muling paglalagay ng mga tropa mula sa iba pang mga larangan, kabilang ang mga lugar na sinakop na ng Ukraine upang palakasin ang mga depensa. Ang tagapagsalita ng National Security Council na si John Kirby ay nagsabi na ang Russia ay nag-redirect ng ilang libong tropa upang kontrahin ang mga advanced na taktika ng Ukraine na binibigyang diin ang pagkaapurahan ng sitwasyon para sa Kremlin. Ang patuloy na opensiba ng mga sundalong Ukrainian ay naging pinagmumula ng kahihiyan para kay Putin at sa kanyang pamunuan ng militar, na kung saan nangako si Putin na ang mga sundalo ay ipapakalat sa mga lugar na sinalakay ng Ukraine upang hindi ito agad makapasok sa iba pang syudad sa Russia. Subalit itinambalang ng Ukraine ang mga ito ng mabilis. Ang pagkakaroon ng mga bagong sundalo at hindi sapat na kasanayan sa bakbakan ay humantong na ngayon sa isang lumalagong backlash sa mga pamilya at publiko na naglalabas ng mga tanong tungkol sa kakayahan ng Kremlin na pamahalaan ang labanan ng epektibo. Ang kamakailang pagbisita ni Putin sa Chechnya, kung saan siniyasat niya ang mga tropang naghahanda para sa labanan, ay binibigyang diin ang pagkaapurahan ng sitwasyon habang sinisikap niyang tiyakin sa militar at sa publiko ng Russia ang kanyang pangako sa pagtatanggol sa bansa. Bilang conclusion, ang mga implikasyon ng pagsulong ng mga sundalong Ukrainian sa Russia ay matapang na kung saan hindi inaasahan ng Ukraine na masakop nila ang ilang mga lugar at balwarte ni Putin ng mabilis. Ang mga pag-atake na ito ng Ukraine ay pinalalakas nito ang sariling moral sa militar at nakakakuha din ito ng leverage sa anumang hinaharap na negosasyon sa Russia. Ang pagsalakay ay nakikita bilang isang direktang hamon sa awtoridad ni Putin at isang pagpapakita ng mga kakayahan ng militar ng Ukraine na maaaring magbago sa dinamika ng patuloy na labanan.
Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang diskarte ng militar ng Ukraine ay nasasangkot hindi lamang sa mga opensiba sa kalupaan, kundi pati na rin sa malawak na operasyon ng drone na nagtatarget sa mga asset ng militar ng Russia, na kung saan kamakailan lamang, isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking pag-atake ng drone nito sa Moscow, na lalong nagpagulo sa sitwasyon ng seguridad para sa gobyerno ng Russia. Ang sitwasyon naman sa malaking bahagi ng Kursk ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa pagsulong ng mga puwersang Ukrainyano sa mga pangunahing lokasyon na nauugnay kay Putin, ang Kremlin ay nahaharap sa mga hindi pa nagagawang hamon sa pagpapanatili ng kontrol sa teritoryo nito. Habang umuunlad ang salungatan, malamang nasusuriin ng magkabilang panig ang kanilang mga estratehiya sa liwanag ng nagbabagong dinamika sa larangan ng digmaan. Ang kalalabasan ng opensiba na ito ng Ukraine ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang implikasyon para sa kinabukasan ng rehiyon at sa pandaigdigang geopolitical landscape. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.